Come on, let us give praise. Yung pong palakpak sa Lord. Ayan. So again, isang mapagpalang umaga. At alam niyo po, isang pribilehiyo na muling makapagbahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito. And I believe in my heart that God will touch everyone's heart. At ang nais po ng Diyos ay iparana sa atin yung kanyang walang hanggang pag-ibig. Amen? Pwede ba natin muling palakpakan ng Diyos yung pong buhay na palakpak sa ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Yan na ba yung the best na may bibigay natin sa Lord? Praise God. Okay, so before bago po ako magsimula sa word, no? Kung may Bible kayo, let us open our Bible sa Joel chapter 2. Sino pong may mga Bible? Taas ang kamay. Ayan. Kahit mga cellphones, please open your Bible on Joel chapter 2, beginning verse 12, 13. Sabi po dyan, "Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning." Verse 13, "Rend your heart, not your garments." Sabihin nga natin, rend your heart, not your garments. Sabihin mo sa katabi mo, rend your heart, not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. And He relents from sending calamity. Who knows, He may turn and relent and leave behind a blessing, grain offerings and drink offerings for the Lord your God. So, ito pong panahong ito, no, isang bagay ang nais ng Diyos na muli nating maranasan. Amen po ba? Ito po yung excited na. Amen. So before that, tayo po muna yung sandaling manalangin ulit. Let us all bow our heads and let us dwell in the presence of God. Father God in heaven, you are awesome. You are great, Lord God. You are holy. You are the King of kings and Lord of lords. And God, apart from you, we can do nothing, oh God. Thank you, Lord, for your grace. You said in your word, you are abounding in love, oh God. You are gracious and compassionate, Lord God. Thank you, Lord, for your mercy, Lord God, na kami pong lahat, O Diyos, ay narito sa iyong harapan. Right now, Father, I pray that your Spirit, Lord God, may speak in our hearts, Lord God. Fill us with your presence, Lord Jesus. Fill us with your word, Lord God. And we pray, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, Lord, ang aming puso, Lord God, ay patuloy mong punuin, Lord God, ng iyong banal na presensya, Lord God. We ask, Lord God, in prayer, O Father, na ikaw po ay aming maranasan muli, Panginoon, sa umagang ito. And Father God, I pray, Lord God, not my will, Lord God, not my own initiative, Lord God, not my knowledge, O God, but your words, O Father, be manifested, Lord God, upon your people this morning, Lord God. Father, we honor your presence. We honor your holy presence, O Lord God. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. We give you the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give God the praise and glory? Hallelujah. So again, kanina habang tayo sumasamba, very timely ang word talaga ng Lord. Grabe po ang Panginoon. Ano? And I just want to give this heart to everyone and also sa akin. Nung akin pong ginagawa itong message, no?
Actually, sabi ko nga po, kapag nagbibigay ng tema si Bishop, alam nyo ba yun, mas mahirap gumawa ng mensahe kapag may tema. No? Ay, ito po yung personal kong experience. But, nung akin pong ginagawa to, ako po'y gulong-gulo nung una. At sabi ko nga, Lord, ano yung mensahe mo na gusto mong iparating sa akin? And then, nung habang ako nga po, nag-pray ako in my spirit, tapos habang ako nagpipray, nakikinig ako ng worship, ako'y nag-worship sa Lord. And then this message arise from my heart, na ako po ay talagang nagsisik sa Lord na, Lord, forgive me for everything. Ano? Kasi, nung past few months, grabe ang mensahe ng Lord sa atin. We are blessed to be a blessing, right? Tama ba? Tayo po'y pinagpapala ng Diyos. Sino pong hindi pinagpapala? Can I hear na amen? Wala. Sinong pinagpapala ng Diyos? Can I hear na amen? We are all blessed by God. Okay? At nung last month, at sabi doon, arise and shine. Sino po dito yung nagsashine? Tingnan nyo mga katabi nyo. Sabihin mo nga, nagsashine ka ba? Anong nakikita natin? Grabe po yung mensahe ng Lord about blessing, about His good things, no? Yung kanyang faithfulness sa ating mga buhay. Tama ba? So, every day in our lives, lagi nating nararanasan po yung kabutihan ng Diyos. Tama po ba? At dyan sa mga kabutihan na yan, we are so amazed na talagang ang Lord sa iba't ibang kaparaanan ay lagi pong kumikilos. Tama ba? And this month, sa pasok po ng buwan ng December, kung ating pong ang tawag doon, huhulaan, ano yung tema natin sa buwan ng December, sa palagay nyo? Okay? It's about Christmas. No? At kaya nga po yung word dyan, please, paki-flash nga po yung ating team. Yan. Ano po yung team natin? Sabihin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Give love. Okay, sabihin nga ulit natin. Give love. Okay? So, kung ito po ititingnan natin, kita nyo yung background, ay, wala pa dito. Late lang, okay? So, yung word na yan, at kung makikita nyo yung background dyan, it's about Christmas. And we all know that this December, okay, ito po'y sineselebrate natin, tayong lahat, no? Sa kapanganakan ng ating Panginoon. At kaya nga siguro si Bishop ay nakita yung mensahe na yan, give love. Alam yung kanta? Give love on... di ba? On Christmas Day. Di ba? Give love on Christmas Day. Okay? Pero yung word na yan, ay grabe po yung word na yan. 1 John chapter 3, verse 1. Ang sabi dyan, see what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Sabihin mo, anak ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. We all believe that we are children of God. Amen? Tama ba? Lahat tayo po'y nananampalataya na tayo mga anak ng Diyos. Okay? At kung titingnan nga po natin, itong panahong ito, no? Alam natin na tayo po yung mahal ng Diyos. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo, mahal ka ba ng Diyos? Ano pong sagot? Amen. Yung iba, parang hindi sumasagot. Tanungin mo ulit yung katabi mo, mahal ka ba ng Diyos? Amen. Mahal tayo ng Diyos. At sabi ko nga po kanina, nung akin pong pinagbubulay-bulayan yung word na ito, grabe po ang word ng Lord sa akin. At ako po'y na-amaze, and then ako po'y
nahahabag sa aking sarili. Okay? Nung akin pong binasa ang 1 John chapter 2 hanggang chapter 3, pinapatukuyan ito ay patungkol sa pag-ibig. Okay? Meron pa nga pong example doon, I think sa John chapter 2, na wag daw dapat tayo maging si Cain. Kilala nyo si Cain at si Abel? Ang story ni Cain, si Cain, anong ginawa niya kay Abel? Pinatay niya. Okay? Imagine niyo, pinatay niya yung kanyang kapatid. Okay? So sa family culture, tama ba ako? May mga pagkakataon na ang kaawa ay talagang kumikilos. Pero sabi nga po sa ating lahat, no, as a family, bagamat tayo po'y hindi nagkakasundo, sino po yung magkakapatid dito? Please raise your hand. Magkakapatid. Yan. There are times na hindi kayo magkakasundo. Or hindi man lang times, or lagi-lagi. Tama ba? Okay? Pero, sa bandang huli, ang magkakampi pa rin, kayong magkakapatid or magkakapamilya. Pero in this scenario, yung pong sinabi sa 1 John chapter 2, si Cain, nakuha niyang patayin si Abel dahil saan? Dahil saan? Pakilakas nga po, dahil saan? Sa inggit. Imagine, kapatid mo, magagawa mong saktan dahil nainggit ka lang. Pero hindi natin alam kasi yung sitwasyon. Sabi ko nga po, every time na mag-share ako, ang kaaway, lagi pong nandiyan. Naghahanap ng masisila, naghahanap ng madadaya, naghahanap ng guguluhin. At number one na gustong-gusto niyang guluhin is ang ating mga pamilya. Okay? Husband and wives. Gustong-gustong guluhin niya ng kaaway. Church and Jesus. Diba? Ang illustration, si Jesus ang groom, tayo ang bride. Tama po ba sa Revelation? So, gustong-gusto ng kaaway na tayo sirain lahat. Okay? At kung titingnan natin, yung mensahe na ito po ay napakalalim. Okay? So sabi doon, give love. Sabihin mo nga sa katabi mo, give love. Amen? Magkaiba po yung give love sa receive love. Tama ba? Pag sinabing receive love, you are expecting na ikaw ay love. Pero pag sinabing give love, sinong magbibigay? Ako o ikaw? Tama ba? Ang ibig sabihin, pag sinabing give love, ako yung magbibigay ng love. So, it talks about love. At alam din natin lahat na ang pag-ibig ay ang ating Diyos. Amen po ba? Walang ibang makapagpapantay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga po laging sabi ni Pablo, i-imitate natin si Christ. At yun nga po yung isa sa napakahirap gawin. Tama po ba? Yung i-imitate natin yung ginawa ng Diyos. Dahil sa atin nga pong human nature, we are sinful. Okay? Pero dito po sa time na ito, no, ang Panginoong Diyos po ay nangungusap sa ating lahat. Amen? The way we live as Christian, nais ng Diyos na tayo po ay magbigay ng pag-ibig sa ating kapwa, sa ating family, no, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, at higit sa lahat, alam niyo po kung kanino?
sa ating Diyos. Tatanungin ko po uli kayong lahat. Do you believe that God loves you? Ang tanong po, mahal niyo po ba ang Diyos? Tatanungin ko po ulit, mahal niyo po ba ang Diyos? Yes, we love God. Pero sinabi sa Bible, kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang iyong kapwa. Paano mo mamahalin ang Diyos kung yung taong nakikita mo ng harap-harapan ay hindi mo iniibig? How can you say you love an invisible God if you don't love the visible person? Amen? So, gusto ko pong ilagay sa ating spirit ngayon, let us open our heart sa word ng Lord. Ayoko po na yung sarili ko lang din yung masabi ko. At ako po lumuluhod sa Panginoon na, Lord, hindi po yung sarili kong salita. Amen. Nais po ng Diyos na tayo pong lahat bilang mga mananampalataya, na tayo po yung maging matatag sa ating pananampalataya at sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen. So my title for word for today, no, is about returning to our first love. Okay? So return to first love. Ito po familiar na rin tayo sa verse na ito. Ang verse po natin ay matatagpuan natin sa Revelation chapter 2 verse 2 to 4. Ang sabi po diyan, I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Okay? So, ito pong verse na ito ay makikita natin sa Book of Revelation. At ang Book of Revelation ay ito po'y sinulat ni John. John the Beloved, nung siya po ay nasa exile sa Patmos. Okay? So, nung sinulat niya ito, hindi po katulad ni Pablo na sinulat niya ito sa mga iglesia. Okay? So, itong revelation na ito po'y kapahayagan ng Diyos at sinasabi ng Diyos sa 7 churches of Asia Minor. At ang unang church po nito ay sa Church of Ephesus. Okay? Ibig sabihin, sa believers ng mga taga-Epeso. Hindi sa mga taga-Epeso, kundi sa mga believers. At ang sabi nga po diyan, I know your deeds. Alam ng Diyos ang ginawa natin. Okay? Yung hard work natin, yung perseverance natin. Okay? Kumbaga, in short, sabi ng Diyos, alam ko na kayang-kaya mong lahat, anak. Alam ko na napagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. Amen? So, alam ko na yung pagpapala na binibigay ko sa iyo ay ginagamit mo ng ayos. Amen? Yan po yung sinasabi ng Diyos. Okay? Ito po ay literally sinabi ng Diyos kay John during their time sa iglesia po ng Epeso. Pero sabi nga po ng mga Bible scholars, ito po ay generation by generation. Okay? Sabi nga din po, yung word ng Revelation, it talks about the future. Yung 7 churches, it talks about the character of every churches in the future.
So kung na panahon na yon ay sinabi yon, sa panahon na natin ngayon, meron ding ganon. At sa mga susunod pang panahon, ito pong salitang ito ay sasabihin pa rin ng Diyos. Amen? Nandyan po ba kayo? At ang sabi doon, verse 3, you have persevered, have endured hardships for my name. Sino po dito yung nakapagtyaga sa mga pagsubok? Can I hear an amen? Dahil sa pangalan ng Panginoon, right? Pero, ang sabi doon, yet I hold this against you. You have forsaken the love at first. Ano ba yung love at first? Sa word meaning, yung love at first, or first love, kung ititingnan ito ng mundo, pag sinabing first love, ano yung maiisip nyo? Hello? Pag sinabing first love, ano yung maiisip nyo? Kalimitang maiisip natin, si girl or si boy. Tama? Maiisip natin, sino yung first love natin? Naiisip agad natin yung word na sino. Okay? Sabi nga, no? Sino yung first love mo? Ganun tingnan ng word. Pero dito mo sa word na ito, hindi po yun yung tinutukoy ng Diyos. Alam ko po na tayong lahat, ang first love natin ngayon, walang iba kundi si Jesus. Tama ba ako? Tanungin mo nga katabi mo, sino bang first love mo? Diba? Sinasabi rin na Bishop, ang ating number 1, no, ay si Jesus. Pangalawa, yung ating mga asawa, right? Okay? So, I believe in my heart that lahat tayo dito, ang first love natin dito si Jesus. Okay? Pag pinagtukuyan yung tao, first love is Jesus. But kung pagtutukuyan ay yung mga bagay or pangyayari, what is your first love? How do you express your first love? Ito po yung hinahanap ng Diyos. Hello? Okay. Yung sinasabing first love, puntahan po natin sa mga pamilya. Okay? Sa mga nanay at tatay, tatanungin ko po kayo, yung unang-una nyong anak, okay, yung unang anak nyo na inyong sinilang, ano yung pakiramdam nyo? Ano yung mga ginagawa nyo? Preparation? At ano yung mga bagay na inihanda nyo para sa kauna-unahan yung anak? Tama ba? Isipin nyo, mag-reflect kayo. Sa mga panganay, okay? Ito yung mga panganay na anak. So, naniniwala po ako, siguro 90% or 99% na yung unang anak nyo, kayo po ay excited na excited. Tama ba? Hindi pa lumalabas si baby, ng damit. Tama ba? Ang dami nang nakaimbak na alcohol. Tama ba? Ang dami nang nakaimbak na mga kung ano-anong laruan. Tama? Okay? Meron pong excitement. Tama ba? Amen po ba? Merong kakaibang bagay sa atin during our first time. Amen po ba? Another example, yung first time mong sumakay ng eroplano, kung nakasakay na ng eroplano, pa ibang bansa, yung first time mo na lumipad pa abroad for tour, ano yung ginawa mo? Tama ba? Nag-impake ka ng napakadaming impake, 2 araw ka lang naman doon. No?
Tapos, sa sobrang excited mo, hindi ka makatulog. Tama ba? Tama po ba? Nagigets niyo po yung point? So, ito yung mga bagay na during the first thing in our lives, nangyayari. Or ito yung nararanasan natin. Amen po ba? At ako po'y naniniwala na during your first time, especially nung kayo po'y magkakaanak, ibinubuhos yung lahat. Tama? Gumastos na kayo ng kahit ano, basta buhos sa una. At kung papansin din natin, during first birthday ng baby, yan po ay bongga. No? En grande. Kasi nga, first. Sabihin nga natin, first. Okay? So, ito yung mga bagay na during our first, ito yung nararamdaman natin. May excitement, merong enthusiasm, tama ba? At merong, ano bang tawag doon? Yung binibigay natin ng todo, kahit pa sabihin nating magastos. So, ito yung mga bagay na sa totoo lang, yung verse na ito ay pinapatukuyan ng Diyos. Hello? Nandyan po ba kayo? So, sabi ng Lord, alam ko ang ginagawa nyo. Alam ko na lagi kayong nasa church. Alam ko na naglilingkod kayo. Alam ko kung paano kayo manalangin. Amen? Alam ko ang hirap nyo sa paghayo. Alam ko ang paghihirap nyo during persecutions, during kayo po ay minsan wawalan, financial. Alam ng Lord yun. Okay? Praise. Pero ang sabi doon ng Panginoon, no, yet you have forsaken the first love. So, ibig sabihin, naghahanap po ang ating Diyos na kung paano natin siya minahal noon. Amen? Remember the time nung tayo po'y unang-unang nakakilala sa Panginoon. Ito po yung nais ng Diyos. Ito po yung hinahanap ng Diyos. Sino pong dito sa inyo ang nakakilala during 1990s? Meron po ba 1990s? Yung kayo po ay na-born again. No? Si Pastora Rhea, 1995. Okay? So, ang pagkakaalam ko si Bishop ay 1980s. O, ako po ay 1990 din, ay 2000 yata ako. Hindi ko na matandaan. During camp. Doon ko po personal na tinanggap ang Lord. Kasi syempre nga po, ako po ay sabi ko nga, lumaki sa church. Bata pa lang po, kasama na ako ni Bishop. Pero, I think, first year high school ako nung sa camp. Nung sumasama ako sa camp ng JIL, doon ko po parang tinanggap talaga ang Lord. Na nasabi ko sa sarili ko na ako ay born again. Okay? At nung time na yon, naaalala ko po, no? At alam ko naaalala nyo rin, na gusto nyo lagi nasa church kayo. Tama? Gusto nyo lagi hahayo kayo. Ayaw nyong mawala yung apoy na binigay sa inyo ng Lord. Gusto mong i-share sa iba. Tama po ba? So yun yung pakiramdam natin noong tayo unang nakakilala sa Panginoon. At alam niyo po sa panahon na natin ngayon, yan po yung ginugulo na ng kaaway. Yung first love natin sa Diyos. Sabi ko nga po kanina, ako po'y naniniwala na lahat tayo ang first love natin si Jesus.
But how we express this first love, yun po yung nagiging question ngayon. Sa panahon natin ngayon, sa world, kung papansin natin ang mga balita, no? Kung papansin natin yung trend, okay? Kung papansinin din natin ng mga Kristiyano at ang mga non-Christians, tatanungin ko po kayo, nakikita niyo po ba ang pagkakaiba? Okay? Masasabi natin sa ating sarili na yes, makikita natin, pero kung tayo ang titingin sa iba, pwede nang sabihin natin, hindi na natin malaman kung sino ang tunay na mananampalataya. At lagi na lang nating sinasabi or gina-justify, only God knows. Amen? So kasi even mga Christians, no, lagi tayong nakatuon sa kung anong trending. Tama? So, hindi ko po sinasabi na tayo ay masama pong makiayon or makitrend. But the Bible says, do not conform to the pattern of the world. Ano po bang pagkakaintindi natin dun sa do not conform to the pattern of the world? Hello? Kasi kung pagbubulay-bulayan natin yung pattern ng world, iba po ang pattern noon sa pattern ngayon. Yung pattern po noon, kung matatandaan nyo, hindi po uso ang mga cellphone. Hindi uso ang social media or Facebook. Ang uso lang noon ay TV. Na tayo pa nga po, ako po, nangangapit bahay pa, no? Para manood lang ng TV. So, ito po yung world. Pero ang sabi po ng Bible, do not conform. Anong ibig sabihin ng conform? Okay? Sa Tagalog, makiayon. Pero kung bibigyan natin yung word na conform, yung root word niya is form. Tama ba? Pag sinabing form, nabubuo. Amen? So, ibig sabihin, yung conform, may isang pattern na nabubuo sa atin na nagiging tayo yun. Okay? So, yung pattern noon, ang mga pattern noon ay sa radyo, lagi silang nakatuon sa radyo. Nakatuon sila sa TV, sa mga pelikula. Okay? At alam niyo po ba, nasabi ko nga po, hindi po yun masama. Pero, ito po ang ginagamit ng kaaway, no? I will boldly say, na ito pong mga mediums na ito ang ginagamit ng kaaway para tayo pong lahat ay umalis or malayo sa pag-ibig natin sa Diyos. Gusto ko pong sabihin ito sa ating lahat, even me. So, sa ating lahat, we enjoy watching movies. Yung movies dati, pupunta ka pa sa sinihan. Ngayon, hindi na. Isang click mo na lang, sa YouTube, meron na. Kahit saan ka, nasa jeep ka, okay? Kahit nasa ang lugar ka, isang click lang, makikita mo na lahat. Amen? So, these are the things. And even sa music industry, iba na rin ang kilos ng music. Okay? Kung dati ang mga
naririnig nating awit, sobrang kakaiba sa ngayon. Amen? So, ibang-iba ang trend at pattern. Kaya po dito sa bagay na ito, meron pong nais ang Diyos na ibalik sa ating lahat. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? 3 bagay lang po ito na sa atin po ay ipanalangin natin na tayo tulungan ng Diyos na muli magawa natin ito. Amen? So, sige po. Ang unang-unang gustong gawin natin ulit sa Lord, number 1 is our devotion. Hello. Christians, do you have devotions? Sino po dito yung nakaabot pa ng devotion na kayo po'y nagsusulat pa sa mga notebook nyo? Ang tanong ko po, tayo po ba nagde-devotion? Kaya ko po sinasabi, sabi ko nga kanina, ako po'y na ano sa Lord, parang akong binuhusan ng malamig na tubig. Dati, ang devotion, no? Gabi-gabi, meron tayong notebook, meron tayong Bible. At ito po yung nakikita ko sa church. Sino pong may Bible ngayon? Pwede bang taas natin ang kamay? I'm not doing this just to, kumbaga, ano yung lahat. But gusto ko pong makita na sa panahon natin, ang Bibles nasa cellphone. Wala na yung mga Bibles na malalaki. Kokonti na. Kasi why? Ang mga tao, even Christians, naging lazy na. Naging tamad na. Bakit? Nakatingin na lang dito. Hello? Nandito na lang. Iilan na lang din po ang nagno-notes during preaching. Sad to say, but it's the truth. Pero nung tayo po'y unang nakakilala sa Lord, kahit malalaki yung Bible natin, kahit malalaki yung notebook natin, or kahit madaming sulat yung notebook natin, tayo po ay nagsusulat. Devotions. Number 1, under ng devotion. Sabi po dyan sa verse, Acts chapter 2, verse 42, they devoted themselves to apostles' teaching, and to fellowship, and to breaking of bread, and to prayer. Under ng devotion, nandyan po ba kayo? Hello? Nandyan pa po ba kayo? Under ng devotion, do you know quiet time? Sino pong narinig na yung quiet time? Please say amen. Ang tanong, meron pa ba tayong quiet time? Pag sinabing quiet time, meron kang nilalaang oras para sa Diyos. Na kayo lang ang nag-uusap, nagde-devotion ka. Amen. Sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, ito po yung story na yung magkapatid, si Mary at si Martha. Si Martha po ay busy sa paggawa at paghahanda ng pagkain. At si Mary naman ay nasa paanan ni Jesus. At yung pagkakataong yun, nagalit si Martha at sinabihan niya, sinigawan niya si Mary, Mary, tulungan mo naman ako dito, kanina pa ako naghahanda. Okay? At si Mary naman, in short, pinagtanggol ni Jesus.
Nasabi ni Jesus, okay yung ginagawa ni Mary. Pero hindi naman niya sinabing hindi okay yung ginawa ni Martha. Ang sinasabi ni Jesus, alam ni Mary kung ano ang importansya ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay. At sabi ni Jesus, hindi ko yun ipagkakait sa kanya. So kung titingnan natin, we are busy. Busy po tayo sa ating dreams, sa ating lives, no? Sa ating pong mga career, sa ating mga trabaho. But in truth, in reality, nawawala po yung quiet time natin sa Lord. Amen? Hello? So yung quiet time, also our prayer time. Nung tayo po'y unang nakakilala sa Diyos, gaano tayo hindi ko naman sinasabing kahabang mag-pray, gaano yung oras na inilalaan natin sa pananalangin? Hello? At ano yung oras na inilalaan naman natin ngayon sa panalangin? Okay? During our worship, kasama po ito sa devotion, under devotion. During our worship, nung tayo po'y unang nakakilala sa Panginoon, kapag tayo sumasamba, paano tayo sumasamba sa Diyos? Tama ba? Nung naranasan natin yung pagkilos ng Diyos, talagang grabe, nakataas yung kamay natin kapag tayo sumasamba sa Diyos. Kapag laging tayong pinagbabalan Diyos, laging nakataas. No? Pero habang tumatagal, bumababa. Bumababa hanggang sa mamaya nakaganito ka na lang, tapos hihikab-hikab ka pa. Hello? Tapos, naghihintay ka lang, pinapanood mo lang yung mga to. Sabihin nga natin ng first love. So these are the things na hinahanap ng Diyos sa atin. Kasi sabi ko nga po sa inyo, given na tayo'y mahal ng Diyos. At alam niyo po ba kung bakit minsan yung mga bagay na ito, kumbaga nag-fade? Ito po ay dahil madaming ginagawa ang kaaway sa atin. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, yung lahat ng nasa world, okay? Ito po yung ginagamit ng kaaway upang tayo po ay mawalan ng first love sa Lord. Hindi ko po sinasabing masama yung mga bagay na yon. Pero kung aalalahanin natin nung tayo po'y unang nakakilala sa Panginoon, tama ba? Tayo rin naman noon ay nagtatrabaho. Tama ba? Nung tayo nakakilala sa Lord, tayo'y nagbabayad rin naman ng kuryente. Tama ba? Meron din tayong mga sariling pangangailangan na kailangang punuin. Pero ang tanong doon, paano tayo nagre-respond sa love ng Lord? Part of devotion, yung fellowship. Okay? Sabi po doon sa Acts chapter 2, they devoted themselves to teaching and to fellowship. Nakakalungkot, mas gusto pa natin kasama yung hindi mananampalataya kaysa sa mananampalataya. Sabi po sa 2 Corinthians, I think, do not be equally yoked with unbelievers. Pag sinasabing do not be equally yoked, hindi lamang po ito pumapatungkol sa wag kayong magbo-boyfriend or mag-girlfriend ng unbeliever. Okay? Ang sinasabi dito, wag tayong makikisama
sa mga unbelievers. Nakuha niyo yung word? Okay makisama, pero wag tayong makikisama. Pero one thing na gusto ko pong ibigay sa ating lahat, there are times na i-insist ng kaaway sa ating lahat, mas okay magstay sa world kaysa magstay ka sa church. Sasabihin ng kaaway sa ating mind, mga plastic ang Kristiyano. Hello? Totoo hindi? Naturing ang mga Kristiyano, ganito ang buhay. Yan ang sasabihin sa atin ng kaaway. Okay? Pero ang sinasabi ng 1 John, love your neighbor. How can you say you love God if you do not love your neighbor? Kaya po yung iba, mas pinipili nilang makisama sa mundo or sa mga unbelievers kasi nasisiyahan sila doon. They are accepted. Sa church, ang daming bawal. Ang tingin sa akin sa church, ganito, ganito, ganito. Okay? Nako-compromise yung righteousness. Diba? Pag sinabing righteousness, pagiging matuwid. Amen? Mas magandang gawin yung tama kaysa sa mabuti. Nakuha niyo po yung point na yon? Okay? Marami kasing bagay na tayo, akala natin mabuti yung ginagawa, pero ang katotohanan, hindi pala yun yung tama. Okay? Example ko po dyan, lagi si Robin Hood. Kilala niyo si Robin Hood? Si Robin Hood, siya ay nagnanakaw para sa ay ibigay niya sa mahihirap. Mabuti ba yung ginagawa niya? Mabuti kasi ang kinukuha niya ay yung pera ng mga nangungurakot. Okay? Yun ang ninanakaw niya tapos pinamimigay niya sa mga kasamahan niyang mahirap. Mabuti yung ginagawa niya, mabuti yung intention niya. Pero ang tanong, tama ba yung ginagawa niya? Hello? So, ito po yung sinasabi ko sa ating lahat, yung fellowship. Mas piliin natin makipag-fellowship sa kapwa natin mananampalataya kahit pa sabihin natin siya ay marites. Hello? Alam niyo kung bakit? Kasi may salita ng Diyos yan. May conviction yan sa heart. Hello? Kesa yung taong marites na walang conviction sa heart. Nakukuha niyo po? So, kung titingnan natin, yung devotion, ito po yung gustong nais ng Lord na ibalik nating lahat. Dati, excited tayong umattend ng Sunday service. 8:00 pa lang, nasa church na tayo. Sabado pa lang ng gabi, imis na yung mga damit natin. Pero dumadaan ang panahon, 8:00 na, nakahiga ka pa. Ay, sasabihin mo, 9:30 pa naman ang start. Nasaan po yung first love natin sa Lord? Hello? Sa Acts chapter 2, ito po yung nangyari. Kung babasahin natin yung Acts chapter 2, tama po ba ako? Silang lahat ay nagbenta ng kanilang ari-arian. Para saan? Iyon po ay equally divided sa kanilang lahat. Tama ba? At ang sabi doon, kung sino yung wala, binigyan nila equally. At sabi nga doon, they devote themselves to apostles' teaching, to prayer, and to breaking of the bread. Hello? Sabihin nga natin lahat, devotion. Okay?
Another thing sa devotion, our tithes and offering. Okay? So, konti na lamang po ito. Yung dalawa lang po, mabilis lang po yun. Yung tithes and offering. Nung tayo'y unang nakakilala sa Lord, sabi natin, Lord, ibibigay ko sa iyo ng buong buo yung tithes ko. Sinasabi rin natin sa Lord, Lord, pagpalain mo lang ako, ibibigay ko yung first fruit ko. Nangyari naman po, tama ba? Nangyari naman, ibinibigay naman natin ang ating tithes sa Lord. Pero habang dumadating ang panahon, nagkakaroon tayo ng mga sariling pangangailangan. Lumalaki ang ating mga anak, kailangan ng tuition, kailangan ng uniform, okay? Hanggang sa, minsan sasabihin natin, naiintindihan naman ako ng Lord. Hello? Tanungin mo ulit yung katabi mo, where is your first love? Habang tayo po'y pinagpapala ng Diyos, lalo nating ibigay yung tithes and offering natin. Alam niyo po, gusto ko pong i-boast for the Lord, no? Kahit po kami mag-asawa ay magkulang, ang aking pong asawa, laging nakahiwalay ang aming tithes. Doon po ako believe sa aking asawa. Pag sweldo ko po, hinihiwalay niya na yung tithes. Kahit pa pagdating ng akinsenas katapusan ay magkulang kami, basta yung tithes and offering, nakahiwalay na yun. Kasi yun po yung heart namin. Unang-una sa lahat, ang Lord po ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y makapagtrabaho. Lagi po nating tatandaan yon. Ang Lord ang nagbibigay sa atin ng wisdom upang magampanan natin ng ayos yung ating mga trabaho. Upang mag-excel tayo sa ating work. Paano kung ikaw ay baldado? Makakapagtrabaho ka? Hindi. Ang Lord ang nagbibigay sa atin ng good health para tayo po ay makapag-support sa ating mga families. Amen? Can we give God all the praise? Palakpakan po natin ng Lord. Okay. Number 2. Una, devotion. Under devotion, our quiet time, prayer, our fellowship, our worship, our tithes and offering. Number 2 is passion. Ano ba yung passion? Sabi ng Webster Dictionary, an intense desire or enthusiasm for something, an extreme interest or wish for doing something such a hobby, activity, etc. Okay? Ano ba yung passion natin ngayon? Hello? Kasi ang nais ng Lord, yung passion natin sa Kanya, hindi yun nababago. Amen po ba? Katulad po ng sabi ko kanina, hindi na natin ma-distinguish ngayon kung sinong Kristiyano. Kasi even Christians, nahuhook ng kanilang mga dreams. They pursue more and more and more and more. Yung kanilang passion nandito, yung kanilang passion nandito, yung kanilang interest nandito. Okay? Okay? 1 John chapter 2, kasama po yan dun sa verse natin. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Ang tinutukoy po dyan, ano pong sabi sa verse 16? Sabi dyan,
For everything in the world. Sabihin nga natin, everything. Pag sinabing everything, ano bang ibig sabihin nun? Lahat ng bagay sa mundo. Hello? Ibig sabihin, kapag minahal daw natin lahat ng bagay or ni isang bagay sa mundo, ang pag-ibig daw ng Diyos ay wala sa atin. So, hindi ko naman po sinasabing, huwag kayong mag-desire sa ganun. Pero alam ng Diyos, no? Yung love natin sa money versus love natin sa Lord. Hello? Kasi minsan, hindi na tayo aware, mas nagfo-focus na tayo to earn, to be a millionaire, to be ganito, at titingnan natin, this is a blessing from God. Pero nalilimutan natin ang Diyos. Hello? No one can serve two masters. Sabi po sa Matthew, hindi natin pwedeng iserve ang money at ang Lord. At ang sabi din, the love of money is the root of all evil. Hindi po yung money ang masama. Ang nagiging masama dyan, yung love. Kaya i-search natin ang ating mga sarili. Ako ba ay nagmamahal na sa pera? Hello? So let us desire for God. Gaano ba natin dinidesire ang Lord? Tanungin mo nga ang katabi mo ulit. Gaano mo dinidesire ang Lord? Amen po ba? So our passion. Number 3. Yung compassion. Sabihin nga natin, compassion. Magkaiba yung passion at compassion. Ang compassion, ito po yung, sabi doon, sympathetic pity and concern for the suffering of misfortunes of others. Isang katotohanan, nung tayo po ay naging mananampalataya, nagkaroon tayo ng concern sa ating pong mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak na hindi mananampalataya. Nagkaroon tayo ng heart na, Lord, gusto ko makakilala din sila. Ang tanong, ngayon po ba ganun pa rin yung heart natin? Kasi kung hindi ganun yung heart natin, yun yung hinahanap ng Lord. Yung first love. Na meron tayong compassion for the lost souls. Kasi unang-una sa lahat, tayo din po ay lost souls. Dati. Okay? So kung tayo dati, nung tayo nakakilala sa Lord, tayo po ay sobrang apoy na apoy, gusto mong sharean lahat, ngayon hindi na. Wala nang pakialam. Ay, bahala siya. Ayaw niya eh. Even in prayer, hindi mo man lang maipag-pray. Tama ba? Dati, pinagpe-pray mo pa na, Lord, nawa po makakilala siya. Hindi man ako ang gamitin ay ganito. Gumamit ka ng tao. Pero ngayon, naipagpe-pray mo pa ba? Nandun pa ba yung compassion mo? Naaawa ka ba pa sa kanya na yung kanyang soul, kung hindi siya makakakilala sa Lord, siya po ay saan ba pupunta? Okay lang sa'yo na mapunta siya doon. Hello? That compassion, yun yung hinahanap ng Lord sa ating lahat. Amen po ba? Kung titingnan po natin, last verse, sa 1 John 1:30 to 37. Okay? Ito po yung isang parable na sinabi ni Jesus. Meron daw pong isang lalaki
na inatake ng magnanakaw. At ito'y binugbog. Okay? May dumaang, ang sabi doon, may unang dumaan, ang unang dumaan ay isang priest. Nakita yung ninakawan at binugbog. Hindi ito pinansin. Pangalawang dumaan ay Levites. So gusto kong dalhin sa ating henerasyon. May isang lalaki, bugbog, ninakawan. May dumaang pastor. Pag nakita niya yung pastor na yon, nung pastor na binugbog, hindi niya pinansin. May dumaan naman na isang musician or music minister. Levites in the Bible are the music ministers or the worshipers. May dumaang worship leader. Nakita yung binugbog at ninakawan, hindi rin pinansin. Okay? Pero, dumaan yung kaaway nung lalaking ninakawan. Yung lalaking yun, nakita niya, ito yung ano sa akin Ito yung siniraan ako ng siniraan Ang ginawa ng lalaking yon, tinulungan niya. At nung kanyang tinulungan yung lalaki, binihisan niya at kumbaga nagkakilanlan sila. Ito po'y inaano ko na lang binibigyan ko na lang ng illustration. Nagkapangkilala sila. Kasi ang word dito is the Samaritan, a Samaritan. Ang Samaritan at mga Hudyo ay magkagalit. So nung nangyari yon, sabi ni Jesus, sino ang nagmahal sa kanyang neighbor? Okay? In short, merong compassion tayo dapat even sa mga kaaway natin. Or even sa mga nagper-persecute sa atin. Kasi ang reaction natin lagi, kapag may nagper-persecute sa atin or may umaaway sa atin, Lord, ikaw ang gaganti para sa akin. Tama ba? Kapag tayo ipine-persecute, kapag tayo ay sinisiraan, syempre, bilang human nature, tayo magagalit. Okay? Tapos ipagpe-pray natin sa Lord dahil prayerful ka, ipagpe-pray mo sa Lord, Lord, sa'yo ang paghihiganti. Sa tingin nyo ba, nagkaroon kayo ng compassion? Hindi ba mas tamang ipanalangin natin, Lord, change her heart or change his heart? At ganun din po ang puso ko, Lord, kasi baka mamaya may pagkakamali din ako. Hello? So these three things, ito yung hinahanap po ng Diyos sa atin. These signs of first love na hinahanap ng Diyos sa ating lahat. Our devotion, our passion, and our compassion. So tanungin natin ang ating mga sarili. Na Lord, meron pa ba ako nito? Meron pa ba akong devotion? Meron pa ba akong passion? Meron pa ba akong passion? Kasi yung word natin today, yung tema ng ating buwan ngayon is give love. How can we give love kung meron pong nag-hold sa heart natin? Amen po ba? Naunawaan po ba natin? So can we all stand? Tayo pong lahat ay tumayo. Excuse. Amen. Sabi po ng conclusion, Mark chapter 12, 30 to 31. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this.
Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Alam niyo po, ang pinaka-root word ng first love is the root word best. Alam niyo kung bakit best? Si Jesus, ibinigay niya yung best para sa atin. Para tayo ipagpagpalain, ibinibigay ng Diyos yung best niya. And this time, kung gusto nating iparanas uli sa Lord, na hindi tayo tatanungin ng Lord, na anak, nasa na yung first love mo? Ito po yung gagawin natin, yung best. Gawin natin yung best natin, makapag-devotion ulit tayo. Gawin natin yung best natin, na magkaroon ulit tayo ng compassion sa mga tao. Gawin natin yung best natin na lumayo sa world. Kasi nakakalungkot pong isipin, sometimes we conform sa world. Tapos ginajustify natin yung sarili natin na, Lord, naiintindihan mo naman ako. And even sa ating pong mga kapatid, mga relatives, sabi ko nga po, there are times merong misunderstanding. Pero sabi ng Lord, love your neighbor. Ibigay mo yung best mo para tanggapin yung taong yun. Ibigay mo yung best mo para mahalin ulit yung taong yun. I know in my heart na ako po personally nagkulang sa Lord. Kaya nga po, sabi ko sa inyo nung aking pong ginagawa tong message na to, unang-una na ako, Lord, sabi ko, Lord, sorry. Kasi hindi ko mababasa yung word na yon na, anak, yung first love mo. Na even in my relationship, sabi ko, Lord, sorry. And I just want to pray na tayong lahat, na ibalik natin yung pag-ibig natin sa Diyos. Kasi kapag nanumbalik yung pag-ibig natin sa Diyos, yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos, everything will change. Naniniwala po ako doon. So, I don't know, Sabi ko nga po sa Lord, ayoko na yung sarili ko lang yung maibahagi ko, kundi ma-impart ko yung gusto mong mangyari sa church. Katulad po ngayon ang church natin nabubuo uti-uti. Nabubuo uti yung nagkaroon na tayo ng sarili. Yung ating bishop, nakikita natin kung gaano siya nagpupursige para po sa lugar na ito. But in reality, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng ating bishop, kung meron man. So everyone, I just want to cultivate or inculcate in our hearts na yung unang pag-ibig natin sa Diyos manumbalik. Yung pagsamba natin, the way we worship God na wala tayong pakialam
Kahit anong mangyari, kahit anong oras na yan. Kasi bakit? Nung naranasan natin itong mga bagay na ito, doon na bago yung buhay natin. Doon nagkaroon ng pagbabago na alam natin sa ating mga sarili na tayo pong lahat meron sa puso natin na nagkaroon ng buhay. So, ngayon po gusto ko pong lahat tayo lumapit sa Lord. Lahat tayo lalapit sa Lord. Sabihin natin yung gusto nating sabihin sa Lord. Kung gusto nating humingi ng tulong sa Lord, hingi tayo ng tulong kasi si Lord, sabi niya doon, render your heart, not your garments. Hindi lamang po yung ating mga material or kahit anong bagay, but God wants our heart. Amen? So sige po, sa oras na ito, let us bow our heads and close our eyes. Let us dwell in God's Word, in God's presence. Praise God. Just close your eyes and talk to our God. Oh, Father God, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, lahat ng aming pong narinig na salita mo, Panginoon, help us, Lord God, na ito po ay magampanan namin, magawa po namin, Lord God. Apart from you, Lord, we can do nothing, Lord God. Let us dwell in God's presence. Let us dwell in the Spirit of the Lord. Hallelujah, Jesus. Father, let your love overflows, oh God. Let your love overflows, oh Lord. Lord, sa oras mong ito, Panginoon, nakikita mo ang aming buhay. Batid mo alaman ang aming puso, Panginoon. Wala kaming maililihim sa iyo, Panginoon. And God, right now, we ask for forgiveness, Lord God, sa lahat, O Lord, ng aming mga nagawang pagkakamali, O Diyos. Cleanse our hearts, Lord Jesus. Wash us, Lord God, by your blood. At Lord, turuan mo kami, Panginoon, na muli manumbalik, Lord God, yung aming unang pag-ibig sa iyo, Lord God. Oh Lord Jesus, gusto namin ibigay yung best, Panginoon. Ilagay mo, Lord, sa aming heart ito, Panginoon. Lord, binigay mo yung best lagi para sa amin. And this time, Lord, we want to give our best. Give us a chance, Lord God, to show our love to you, God. Oh, Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon muli ng compassion, Lord God. At Lord, renew our minds, oh God, para hindi kami makapag-conform sa world. Yung mga desire namin, Panginoon, ay mabago, Panginoon. Lord, we want to go back, Lord God. We want to return, Lord God, in our first love to you, Jesus. Hallelujah, God. Let us worship God. Oh, worship you, Jesus. Worship you, Lord. Oh, we worship you, God. With all our hearts, with all our minds, oh God.
I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all, come on, let us sing together to God. Jesus, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, God. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made, when it's all about you. It's all about, oh, I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made, but it's all about you. So, with all our hearts, and I say to God, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about, yes, Lord. It's all about you. I'm sorry, Lord, things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Can we raise our hands to the Lord? Just lift your hands to God. Father God, as we raise our hands, so Father, Lord, this is a sign, Lord God, that we surrender all to you, God. Sinusuko namin lahat sa iyo, Panginoon. And also, Lord, as we raise our hand, Lord God, it's a sign of thanksgiving, Lord God, giving all the glory unto your name, O Father. Lord, help us, Lord God, to do your will, O Lord God. At Lord, higit sa lahat, Panginoon, laging mangyari ang kalooban mo sa aming buhay. Guide us, Lord God. Help us, O Father, and let thy Spirit, Lord God, be with us always, O God. In the name of Jesus. And God, by the power of your holy name, Lord God, we rebuke, O God, any works of the enemies, Lord God, in the spiritual realm, O Father. Lord, tinatalian namin lahat ng gawa ng kaaway, O God, sa pangalan ni Jesus. And we lose your blessings, O God, upon heaven, O Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we honor you. We glorify your name. Receive all the glory in Jesus' name. Amen and amen.